So, hello, what's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So, for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about home credit. And then, pasensya na po if kung napapansin nyo, medyo madalang na lang po tayo mag-upload ng videos about online lending application, about home credit, no? Pasensya na po. And then, this time din, medyo hindi din maganda yung pakiramdam ko kasi dahil dun sa sinalihan nating marathon na talaga namang uh, pagod na pagod po ako, sakit po talaga ng mga paa ko. So only marathoners lang yung makaka-relate nito, no? Kasi ako actually kahit nag-exercise ako, tinamaan pa rin ng patig yung mga katawan natin. But then as long as, gaya nga nasabi ko dati, as long as makakuha ko ng information na pwede kong i-share sa inyo na makakatulong, i-share ko po sa inyo. So, meron ako mga nabasang comments mula dun sa mga napapadaan sa video natin, and then dun sa mga solid subscriber natin. By the way, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, napapadaan lang dyan, please do like, share, subscribe. And then, pakihit na rin yung notification bell. Nang sa ganun, notify po kayo once again sa mga i-upload po nating content about home credit, about online lending application. So, yun na nga mga ka-lifestyle, may nabasa akong isang comment, sabi niya na hintayin na lang daw na bumaba yung interest ng utang sa home credit. So as far as I know, nangyayari po yung ganon, yung kumbaga kung ano yung kabuuang na utang mo, yun lang yung babayaran mo. Nangyayari po yun sa online lending application. I'm not sure lang if nangyayari ba yun sa home credit. Kasi ako, dati, meron akong isang online lending application na sobrang laki na. Until there was a such time na tumawag sa akin yung agent na ganyan na lang yung bayaran. Yung principal amount na lang kumbaga. I'm not sure if nangyayari ba to sa home credit. Kasi sa pagkakaalam ko, itong si home credit, kung gaano nakalaki or yung total na talaga na bayarin mo sa kanila is isusulat nila yan o ipapadala nila yan through demand letter, through demand letter. Halimbawa, yung utang mo is 60 lang and then umabot na ng 100,000, ilalagay po nila yan sa demand letter, Hindi ko po talaga alam or wala pa ako nabalitaan na nakipagkasundo itong si home credit sa kanilang kliyente na ganyan principal amount na lang yung bayaran. As of now, kumalap talaga ako ng information, wala po akong nakita. Even dun sa TikTok na isang lawyer na napanood ko na talaga namang ganun nga, sa pagkakaintindi ko talaga, hindi po sila nag-offer ng ganyang klaseng mga promo kung tawagin sa online lending application. Pero ganun pa mga ka-lifestyle, again, if wala po talaga kayong perang pambayad, kung magkano man yung kabuuan na nautang nyo sa home credit, huwag nyo na lang pong pilitin, kasi baka magkasakit kayo or yun, pasiraan kayo ng ulo sa kakaisip kung saan kukuha ng ganyan kalaki, Again, huwag po tayong matakot, huwag po tayong mataranta mga ka-lifestyle if ever na apuntahan kayo ng field collector. Kasi yung mga field collector, nagpaparemind lang po yan sila. Meron din namang naniningil, pero mas maganda po talaga if gusto nyo po talaga magbayad. Again, ito yung palagi yung inuulit sa inyo, Dun po kayo sa account nyo mismo, Kung hindi nyo na alam yung account number nyo, na wala na yung red card na binigay sa inyo, once na nagpunta sa inyo yung field collector, kunin nyo yung account nyo, dun kayo magbayad. Makikita nyo rin yan, yung mga account number nyo doon sa demand letter, Kung hindi man kayo nabigyan ng actual or yung talaga yung hard copy talaga ng demand letter through email, meron yan, posible. Kasi nagpapadala rin yan sila through email, So, nandoon nakasaad yung account number nyo, kunin nyo, doon kayo magbayad, Tips lang, wag po kayong magbabayad sa mga field collector na nagpupunta sa inyo. Kasi baka yung mga field collector na nagpupunta sa inyo, matagal nang nag-resign, matagal na nag-resign, na baka mapahamak or saan mapunta yung perang ibabayad nyo sa kanila. So, yun yung pinakamagandang gawin nyo, I-save nyo na lang yung account number nyo,
pag sa future meron na kayong sapat na pambayad, dun direct kayo magbayad. Pwede kayo sa GCash, pwede kayo sa 7-Eleven, no? Basta yun yung magandang gawin nyo. So para naman dun sa mga online lending application victims, no, na talaga namang until now tinitext blast, tinatakot, pinagbabantaan, huwag po kayong matakot kasi malapit na po magtapos yung ganyang klaseng mga online lending application. So inaasikaso na po yun ng NBI dahil sa daming reklamo nila, no, yung mga pagte-text blast, especially yung mga pagbabanta nila sa mga dinadamay na po kasi nila yung mga contacts natin na nakasave, even nga hindi natin binigay as a reference, makukuha po nila yan, mahahack po nila yan sa cellphone mo. So ingat-ingat po tayo sa paggamit ng mga contacts natin, ano. So yun lang mga ka-lifestyle, ano. Again, as much as possible, wag na lang po tayo mag-loan sa mga online lending application kasi until now po talaga, as of now, sobrang kupal pa rin po ng mga agent, no, ng mga online lending application, lalong-lalo na pag yung accounts mo is napunta na sa mga third party collecting agencies. Sila po yung mga haras sa inyo posible. So madami rin akong mga nakitang bagong online lending application, ano, bago sa aking paningin, pero yung mga humahawak nito ganun pa rin, yung mga online lending application company pa rin na nagbago lang ng pangalan pero sila pa rin yung may-ari. Ingat po tayo, baka makuha na naman yung mga bagong information nyo, matawagan na naman po kayo, and then matrace na naman din po kayo. So yun lang mga ka-lifestyle, peace.